Tahimik ang gabi sa isang maliit at lumang ospital sa gilid ng lungsod. Umiihip ang malamig na hangin at ang ilaw sa pasilyo ay mahina, parang pagod na ring magbigay liwanag. Sa isang sulok ng maternity ward, may isang batang babae na kakapanganak pa lamang. Siya ay mahina, payat at halatang walang-wala sa buhay. Ang pangalan niya ay Lina. Walang pamilya ang nasa tabi niya. Walang asawa. Walang ina. Walang ama. Siya ay mag-isa. Mahigpit niyang yayakap ang isang munting sanggol na babae. Ang sanggol ay umiiyak ng mahina, parang ramdam na agad ang hirap ng mundo. Ang tanging mayroon lamang ang sanggol ay isang lumang kwintas na nakasabit sa kanyang liig, isang kwintas na tila hindi nababagay sa kahirapan ng kanilang kalagayan. Ang kwintas ay may maliit na palamuting ginto, may hugis ng bituin na may ukit na kakaibang simbolo. Hindi alam ni Lina kung gaano kahalaga ang kwintas na iyon. Ang alam lang niya, iyon ang huling alaala ng kanyang ina na ibinigay sa kanya bago ito pumanaw. Lumipas ang ilang taon. 5 taon ang lumipas. Ang sanggol na babae ay lumaki sa hirap. Ang pangalan niya ay Maya. Siya ay masayahin kahit walang laruan. Palakaibigan kahit madalas siyang minamaliit ng ibang bata. At higit sa lahat, mabait kahit madalas silang itaboy sa mga lugar na kanilang tinutuluyan. Si Lina at Maya ay naninirahan sa isang lumang barong-barong malapit sa riles ng tren. Kapag dumaraan ang tren, nanginginig ang kanilang maliit na tahanan, pero sanay na sila roon. Tuwing umaga, bitbit ni Lina si Maya sa lansangan para mamalimos. Hindi niya gusto ang ginagawa niya, pero wala siyang ibang paraan para mabuhay. Palaging suot ni Maya ang kanyang kwintas. "Nanay, bakit lagi mong sinasabi na huwag ko itong tatanggalin?" tanong ni Maya isang araw. Ngumiti si Lina, pero may lungkot sa kanyang mga mata. "Dahil anak, iyan ang magpoprotekta sa'yo. Pangako mo sakin." "Opo, nanay," sagot ni Maya, mahigpit na hawak ang kwintas. Isang araw na magbabago ang lahat. Isang mainit na hapon, nagpasya si Lina na pumunta sa gitna ng lungsod. Doon kasi mas maraming tao, mas maraming posibleng magbigay ng limos. Hindi nila alam na sa araw ding iyon, isang bilyonaryo ang darating sa lungsod. Ang pangalan niya ay Alejandro Monteverde. Isa siyang kilalang negosyante, may-ari ng malalaking kumpanya, hotel at bangko. Mayaman siya, makapangyarihan at kinatatakutan. Pero sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi niya mabili, kapayapaan ng puso. 20 taon na ang nakalipas nang mawala ang kanyang nag-iisang anak na babae. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya matanggap ang pagkawala nito. Ang hindi inaasahang pagkikita. Habang naglalakad si Alejandro palabas ng isang mamahaling gusali, napansin niya ang isang maliit na batang babae na nakaupo sa bangketa. Marumi ang damit, gusot ang buhok, pero may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Nakatitig ang bata sa kanya. Lumapit si Alejandro, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam. Bigla siyang napatingin sa liig ng bata. At doon, nakita niya ang kwintas. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tumigil ang kanyang paghinga. Ang kwintas na iyon. Eksaktong kapareho ng kwintas na ipinagawa niya para sa kanyang anak 20 taon na ang nakalipas. Parehong simbolo. Parehong hugis. Parehong ukit. Imposible, bulong niya sa sarili. Lumuhod siya sa harap ng bata. "Anak, saan mo nakuha ang kwintas na iyan?" tanong niya, nanginginig ang boses. Tumingin si Maya sa kanya, walang takot. "Ito po ay bigay ng lola ko," sabi ni nanay, "huwag ko raw pong tatanggalin." Parang gumuho ang mundo ni Alejandro. Isang lihim na nakatago sa nakaraan. Dumating si Lina, hawak ang maliit na lalagyan ng barya. "Ano po nang ginagawa niyo?" tanong niya, halatang nag-aalala. Tumayo si Alejandro at tinitigan si Lina ng matagal. "Ginang, kilala niyo ba ang kwintas na suot ng anak niyo?" Napahawak si Lina sa dibdib niya. "Pamana po iyon, galing sa nanay ko." Biglang nanikip ang dibdib ni Alejandro. Ang kwintas na iyon ay iisa lamang sa buong mundo. At siya mismo ang nagpagawa noon. Ang simula ng katotohanan. Hindi pa handa si Alejandro na ilabas ang buong katotohanan. Pero alam niyang may malalim na koneksyon ang batang ito sa kanyang nakaraan. Binigyan niya ng pera si Lina, pero tumanggi ito sa una. "Hindi po kami humihingi ng awa," mahina niyang sabi.
Ngumiti si Alejandro. Hindi ito awa. Isa itong simula. Habang papalayo siya, hindi niya maiwasang lingunin si Maya. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may pag-asa na muling sumibol sa kanyang puso. Hindi makatulog si Alejandro Monteverde noong gabing iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mukha ng maliit na batang babae, si Maya, at higit sa lahat, ang kwintas na nakasabit sa liig nito. Parang isang multo mula sa kanyang nakaraan na biglang nagpakita matapos ang 20 taon ng pananahimik. Umupo siya sa kanyang malawak na opisina. Mula sa ika-negatibo 40 palapag ng gusali, tanaw niya ang buong lungsod, mga ilaw, mga sasakyan, mga taong abala sa kani-kanilang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pakiramdam niya napakaliit niya. Hindi ito maaaring pagkakataon lang, mahina niyang bulong. Kinuha niya ang lumang kahon na matagal nang nakatago sa kanyang drawer. Binuksan niya ito gamit ang nanginginig na kamay. Sa loob, may isang lumang litrato, isang batang babae na may suot na kaparehong kwintas. Ang anak niya. Si Isabella. Ang kwintas na may isang lihim. 20 taon na ang nakalipas, ipinagawa ni Alejandro ang kwintas na iyon sa isang kilalang pandayginto sa Europa. Iisa lamang ang disenyo. Iisa lamang ang ginawa. May nakatagong marka sa loob ng palamuting bituin, isang simbolo ng kanilang pamilya. At ngayon, suot iyon ng isang batang pulubi. Hanapin niyo ang batang iyon, utos niya kinabukasan sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan na si Marco. Lahat ng detalye. Lahat ng impormasyon. Tahimik lang. Opo, Ginoo, sagot ni Marco. Hindi alam ni Lina na sa sandaling iyon, nagsimula na ang isang lihim na imbestigasyon na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Ang hirap ng araw-araw. Samantala, si Lina ay patuloy na nakikipaglaban sa buhay. Hindi niya alam na may mga matang nagmamasid sa kanila. May mga araw na halos wala silang makain. May mga gabing si Maya ang naunang matulog para hindi maramdaman ang gutom. Nanay, okay lang po ako, madalas sabihin ni Maya kahit halatang nanghihina. Ngunit isang araw, biglang nanghina si Lina. Nahilo siya habang naglalakad at muntik nang matumba kung hindi siya nahawakan ni Maya. Nanay, sigaw ng bata. Napaupo si Lina sa gilid ng kalsada. Namutla ang kanyang mukha at pawis na pawis ang noo. Wala lang ito, anak, pilit niyang ngiti. Pagod lang si nanay. Pero alam ni Lina sa sarili niya, may mali. Isang masakit na katotohanan. Ilang araw matapos iyon, tuluyan nang bumagsak si Lina sa kanilang barong-barong. Dinala siya ng isang mabait na kapitbahay sa pampublikong ospital. Matagal ang pagsusuri. Sa huli, lumapit ang doktor kay Lina, seryoso ang mukha. Ginang may malubha po kayong sakit sa puso, mahinahong sabi ng doktor. Kailangan niyo po ng gamutan. Kung hindi mahirap pong sabihin kung gaano pa katagal. Nanginig ang mga kamay ni Lina. Magkano po, tanong niya, halos pabulong. Tahimik ang doktor. Alam na ni Lina ang sagot. Ang mata ng bilyonaryo. Habang nangyayari ang lahat ng ito, patuloy ang imbestigasyon ni Marco. Nalaman niya kung saan nakatira si Lina at Maya. Nakita niya ang kalagayan nila. At higit sa lahat, nakumpirma niya na hindi peke ang kwintas. May marka sa loob. Eksaktong kapareho ng nasa tala ng pamilya Monteverde. Ginoo, sabi ni Marco kay Alejandro, ang kwintas totoo po. Napahawak si Alejandro sa mesa. Nasaan ang bata ngayon, tanong niya. Nasa ospital po ang ina. Kritikal ang kalagayan. Hindi nag-atubili si Alejandro. Bayaran ang lahat ng gastusin, utos niya. Pero siguraduhin hindi nila malalaman na galing sa akin. Ang misteryosong tulong. Nagulat si Lina nang biglang bumuti ang kanyang kalagayan sa ospital. May mga gamot. May mga pagsusuri. May pribadong kwarto pa siya. May nagbayad po ng lahat, sabi ng nurse. Sino? Tanong ni Lina, naguguluhan. Anonymous donor po. Hindi alam ni Lina kung dapat siyang matuwa o matakot. Si Maya naman ay tahimik lang, hawak ang kanyang kwintas. Nanay, mahina niyang sabi, pakiramdam ko po may nagbabantay sa atin. Napangiti si Lina, pero may kaba sa dibdib niya. Ang mga anino ng nakaraan.
Habang pinagmamasdan ni Alejandro ang mga litrato ni Maya na kuha ni Marco, bumalik sa kanya ang mga alaala. 20 taon na ang nakalipas, nabuntis ang kanyang anak na si Isabela sa murang edad. Dahil sa takot at kahihiyan, tumakas ito sa bahay. Hindi na nila ito muling nakita. At ngayon, may batang kahawig na kahawig niya. Kung buhay ka pa, anak, bulong ni Alejandro, nasaan ka man patawarin mo ako. Ang desisyong mabigat sa puso. Gustong lumapit ni Alejandro kay Maya. Gusto niyang yakapin ang bata. Ngunit natatakot siya. Paano kung mali siya? Paano kung masaktan lang sila? Ngunit habang nakikita niyang lumalaban si Lina sa sakit, alam niyang hindi na siya pwedeng manatiling tahimik. Handa na ba ang resulta ng AAT test? Tanong niya kay Marco. Opo, Ginoo, pero kailangan niyo pong ihanda ang sarili niyo. Huminga ng malalim si Alejandro. Sabihin mo. Isang katotohanang malapit ng mabunyag. Hindi pa sinasabi ni Marco ang buong detalye. Ngunit sa tono ng kanyang boses, alam ni Alejandro, malapit na ang katotohanan. Sa kabilang banda, si Maya ay nakaupo sa tabi ng kama ng kanyang ina, hawak ang kamay nito. Nanay, bulong niya, kahit ano pong mangyari hindi kita iiwan. Tumulo ang luha ni Lina. Anak, kung dumating ang araw na may magsabi sa iyo ng katotohanan, huwag kang matakot, mahina niyang sabi. Anong katotohanan po? Tanong ni Maya. Ngumiti si Lina, ngunit may luha sa kanyang mga mata. Ang katotohanan na ikaw ay mas mahalaga kaysa sa iniisip mo. Tahimik ang silid ng hawakan ni Alejandro Monteverde ang sobre na nasa harap niya. Puting-puti ang papel, ngunit para sa kanya, mas mabigat pa ito kaysa sa ginto. Ang Isidro Report. 20 taon ng paghihintay. 20 taon ng pangungulila. 20 taon ng tanong na walang sagot. Huminga siya ng malalim. Marco, mahina niyang sabi, sigurado ka ba? Tumango ang kanyang tauhan. 3 beses po naming inulit ang pagsusuri. Iisang resulta. Dahan-dahang binuksan ni Alejandro ang sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Unti-unting lumitaw ang mga salitang magbabago sa kanyang buhay. Match, 79.9%. Parang huminto ang mundo. Isang katotohanang hindi kayang takbuhan. Napaupo si Alejandro sa kanyang upuan. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makaiyak. Para bang nawala ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Ang bata, bulong niya, apo ko. Opo, Ginoo, sagot ni Marco. Si Maya po ay apo ninyo. Anak siya ni Isabela. Pumikit si Alejandro. Ang anak niyang matagal na niyang inakalang patay. Buhay pala sa alaala ng isang bata. At ang batang iyon ay lumaki sa gutom, lamig, at hirap habang siya ay nabubuhay sa karangyaan. Nasaan si Lina? Tanong niya sa wakas. Nasa ospital pa rin po. Humihina po ang kalagayan niya. Tumayo si Alejandro bigla. Dalhin mo ako roon. Ang kaba sa ospital. Sa kabilang panig ng lungsod, nakaupo si Maya sa tabi ng kama ng kanyang ina. Mahina na ang paghinga ni Lina. Maputla ang kanyang mukha at halos hindi na makadilat ang mga mata. Nanay, mahina ang boses ni Maya, nandito lang po ako. Umiti si Lina, pilit. Maya anak, mahina niyang sabi. Opo, nanay. Huwag kang matakot kung may dumating na taong magbabago ng buhay mo. Nagtaka si Maya. Anong ibig mong sabihin, nanay? Ngunit hindi na nakasagot si Lina. Napapikit siya, pagod na pagod. Ang pagdating ng bilyonaryo. Bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Alejandro, kasunod si Marco at ang doktor. Nang makita ni Maya ang matandang lalaki, nakaramdam siya ng kakaiba, parang may pamilyar na init sa kanyang dibdib. Nanay, bulong niya, nandito po yung lalaking nakita natin noon. Napadilat si Lina. Nang makita niya si Alejandro, nanlaki ang kanyang mga mata. Parang may bumalik na alaala mula sa nakaraan, isang mukha mula sa mga kwentong narinig niya lamang sa kanyang ina. Ikaw, mahina niyang sabi. Lumapit si Alejandro sa kama. Lina, mahinahon niyang sabi, kailangan nating mag-usap. Ang pag-amin ng ina. Huminga ng malalim si Lina. Alam niyang dumating na ang sandaling matagal na niyang iniiwasan. Alam mo na ba, tanong niya, mahina ngunit malinaw. Tumango si Alejandro. Alam ko na ang tungkol kay Isabela. At tungkol kay Maya.
Tumulo ang luha ni Lina. Ako po ang kaibigan ng anak ninyo, sabi niya. Ako ang tumulong sa kanya nang tumakas siya. Nanahimik ang silid. Nang manganak si Isabela mahina na po siya, patuloy ni Lina. Ibinigay niya sa akin ang bata. At ang kwintas. Napahawak si Alejandro sa dibdib niya. Buhay pa ba siya? Tanong niya, puno ng pag-asa. Umiling si Lina. Pumanaw po siya ilang araw matapos manganak. Ang huli niyang bilin ilayo ang bata sa inyo. Bakit? Halos sigaw ni Alejandro. Dahil natatakot siya, sagot ni Lina. Akala niya, itatakwil niyo rin ang anak niya tulad ng ginawa niyo sa kanya. Parang sinaksak sa puso si Alejandro. Ang bigat ng pagsisisi. Lumuhod si Alejandro sa sahig. Ako ang may kasalanan, umiiyak niyang sabi. Kung naging mabuti lang akong amagi. Tahimik lang si Maya, pinagmamasdan ang lahat. Hindi niya lubos maintindihan ang mga salitang binibitawan nila, pero ramdam niya ang bigat ng emosyon. Lolo po ba kayo? Bigla niyang tanong. Napatingin si Alejandro sa kanya. Tumulo ang kanyang luha. Opo, anak, mahina niyang sagot. Kung papayag ka di. Tumingin si Maya sa kanyang ina. Nanay. Ngumiti si Lina kahit may luha. Anak, karapatan mong malaman kung sino ka. Isang pusong natatakot. Lumapit si Alejandro kay Maya, dahan-dahan, parang natatakot na baka mawala ang bata kapag siya'y masyadong lumapit. Hindi kita pipilitin, sabi niya. Pero gusto kong malaman mo mahal kita kahit ngayon lang tayo nagkakilala. Tahimik si Maya. Kung sasama po ako sa inyo, tanong niya, sasama rin po ba si nanay? Nanikip ang dibdib ni Alejandro. Tumingin siya kay Lina. Ang desisyong magpapabago ng kapalaran. Mahina ang boses ng doktor. Ginoo, kailangan pong ilipat si Lina sa mas maayos na ospital. May pag-asa pa po, pero kailangan kumilos agad. Tumayo si Alejandro. Gawin ang lahat, utos niya. Hindi pera ang problema. Tumingin siya kay Maya. Hindi kita kukunin, sabi niya. Kung hindi handa ang puso mo. Tumango si Maya. Gusto ko pong makilala kayo, mahina niyang sabi. Pero ayokong iwan si nanay. Napangiti si Alejandro sa gitna ng luha. Hindi mo na kailangang pumili, anak. Isang bagong simula. Habang inililipat si Lina sa mas malaking ospital, hawak ni Maya ang kwintas sa kanyang lig. Ngayon, alam na niya. Hindi lang pala iyon palamuti. Ito ay tulay sa kanyang pinagmulan. Sa labas ng ospital, tumingala si Alejandro sa langit. Isabela, bulong niya, nahanap ko ang anak mo. At hindi ko na siya bibitawan. Mula sa araw na lumabas si Lina sa ospital, tuluyang nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Hindi na sila bumalik sa barong-barong sa tabi ng riles. Sa halip, dinala sila sa isang malinis at tahimik na bahay, hindi mansyon, hindi rin marangya, ngunit sapat para mabigyan sila ng dignidad at katahimikan. Ito ay desisyon ni Alejandro Monteverde. Ayaw niyang mabigla si Maya. Ayaw niyang maramdaman ng bata na parang binunot siya sa dati niyang mundo at biglang itinapon sa isang banyagang lugar. Unti-unti lang, sabi niya kay Marco. Hayaan nating masanay sila. Para kay Maya, parang panaginip ang lahat. May sariling kama. May mainit na pagkain. May ilaw kahit gabi. May katahimikan na hindi niya kailanman naranasan. Pero kahit ganoon, hindi pa rin niya tinatanggal ang kwintas sa kanyang lig. Isang ina na may takot sa puso. Si Lina naman ay tahimik lang. Habang nagpapahinga siya sa bagong bahay, ramdam niya ang ginhawa, pero kasabay nito ang isang mabigat na takot. Hindi ito habang buhay, bulong niya sa sarili. Isang araw, kukunin nila si Maya. Tuwing tinitingnan niya ang bata habang natutulog, napapahawak siya sa dibdib niya. Panginoon, dasal niya, kahit ano po, wag niyo lang pong ipagkait sa akin ang anak ko. Ang mundo ng mga Monteverde. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, nagkakagulo ang loob ng malaking mansyon ng pamilya Monteverde. Hindi lahat ay masaya sa pagbabalik ng isang batang mula sa lansangan. Si Beatriz Monteverde, kapatid ni Alejandro, ay galit na galit. Hindi mo pwedeng basta dalhin ang isang pulubi sa pamilya natin, sigaw niya habang naglalakad sa malawak na sala. Hindi siya pulubi, mariing sagot ni Alejandro. Apo ko siya. Tumawa si Beatriz, malamig at mapanlit.
Apo, dahil lang sa isang fit test. Hindi lang uiti, sagot ni Alejandro. Dugo ko siya. Ang binhing tinanim ng galit. Hindi lang si Beatriz ang may problema. May anak siyang lalaki, si Victor, isang ambisyosong negosyante na matagal nang umaasang siya ang magiging tagapagmana ng imperyo ng Monteverde. At ngayon, biglang may isang bata. Isang batang maaaring magbago ng lahat. Kung manatili ang batang iyan, sabi ni Victor sa kanyang ina, mawawala ang lahat sa atin. Ngumiti si Beatriz. Kung ganoon, sagot niya, kailangan nating kumilos. Ang unang hakbang ng paninira. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan. May iligal na bata raw ang Monteverde. Ginagamit lang ang bata para linisin ang konsensya. Hindi raw tunay ang fit test. Hindi alam ni Maya ang mga ito. Pero ramdam niya ang pagbabago. May mga taong biglang sumusunod sa kanila kapag lumalabas sila. May mga matang nakatingin mula sa malayo. Nanay, tanong niya isang gabi, bakit parang may mga taong galit sa akin kahit wala naman akong ginagawa? Niyakap siya ni Lina. Hindi sa'yo ang galit nila, anak, sagot niya. Sa katotohanan, ang babala ni Alejandro. Nang malaman ni Alejandro ang mga chismis, agad siyang kumilos. Palakasin ang seguridad, utos niya. Pero huwag niyong ipaalam kay Maya. Bata pa siya. Lumapit siya kay Lina. May mga taong hindi natutuwa sa presensya ninyo, tapat niyang sabi. Pero ipinapangako ko, hindi ko kayo pababayaan. Tumingin si Lina sa kanya. Hindi po ako natatakot para sa sarili ko, sagot niya. Para po sa bata. Tumango si Alejandro. At doon tayo magkapareho. Isang araw ng pagkawala. Isang umaga, habang nasa hardin si Maya, may isang babaeng lumapit sa kanya. Mukha itong mabait. May dalang laruan. Hello, sabi ng babae. Ikaw ba si Maya? Tumango ang bata. Ako ang kaibigan ng lolo mo, umiti ang babae. May sorpresa ako sa'yo. Hindi alam ni Maya na iyon ay isang bitag. Ilang minuto lang ang lumipas at biglang nawala ang bata. Ang sigaw ng isang ina. Maaaya. Nang marinig ni Lina na wala na si Maya sa hardin, parang gumuho ang mundo niya. Nasaan ang anak ko? Sigaw niya. Agad dumating ang mga gwardiya. Tumawag si Marco kay Alejandro. Ginoo, sabi niya, seryoso ang boses, na wala po si Maya. Tumigil ang oras para kay Alejandro. Ang muling paglabas ng halimaw. Sa isang madilim na bodega sa labas ng lungsod, nakaupo si Maya sa isang sulok. Nanginginig siya. Mahigpit niyang hawak ang kwintas. Nanay, bulong niya. Sa kabilang silid, nakatayo si Victor. Hindi ko siya sasaktan, sabi niya sa kausap sa telepono. Pero kailangan mawala siya sa buhay ni Tito. Isang pangakong dugo. Sa oras na iyon, nagbago si Alejandro. Hindi na siya ang tahimik na negosyante. Siya na ang isang lolo. Hanapin niyo ang bata, utos niya. Kahit anong halaga. Lumapit siya kay Lina. Hindi ko na maibabalik ang mga taon na nawala, sabi niya, nanginginig ang boses. Pero ibinibigay ko sa'yo ang pangako ko, ibabalik ko ang anak mo. Sa gitna ng dilim. Sa bodega, may isang lalaking lumapit kay Maya. Bakit ka may suot na kwintas? Tanong niya. Tumingin si Maya sa kanya kahit takot. Dahil ito po ang nagpapaalala sa akin kung sino ako. At sa sandaling iyon, hindi nila alam. Ang kwintas na iyon ang magiging susi sa kanyang pagliligtas. Tahimik ang gabi, ngunit sa puso ni Alejandro Monteverde, naggangalit ang isang bagyo. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang opisina, hawak ang telepono, habang patuloy ang paghahanap sa nawawalang bata. Hanapin niyo siya, paulit-ulit niyang utos. Buhayin niyo man ang buong lungsod, pero ibalik niyo ang apo ko. Sa isang sulok ng silid, nakaupo si Lina, luhaan, nanginginig, halos hindi makahinga. Ang bawat segundo na lumilipas ay parang kutsilyong tumatarak sa kanyang puso. Kasalanan ko ito, paulit-ulit niyang bulong. Kung hindi ko siya pinayagan. Lumapit si Alejandro at lumuhod sa harap niya. Hindi mo kasalanan, mariin niyang sabi. Kung may kasalanan man, akin iyon dahil pinayagan kong mabuhay ang kasamaan sa loob ng pamilya ko. Ang huling bakas.
Sa tulong ng mga githili, saksi, at isang maliit ngunit mahalagang detalye, ang kwintas, unti-unting natunton ang kinaroroonan ni Maya. Isang gwardiya ang nakapansin sa batang babae sa isang lumang bodega, hawak ang kumikislap na palamuting bituin sa kanyang leg. Ginoo, tawag ni Marco sa telepono, nahanap na po namin siya. Parang muling nabuhay si Alejandro. Pumunta ako riyan, sagot niya agad. Ang takot ng isang bata. Sa loob ng bodega, nakaupo si Maya, payat, pagod, ngunit matatag. Kahit nanginginig, hindi niya hinayaang alisin ng kahit sino ang kanyang kwintas. Hindi ko po ito ibibigay, sabi niya sa lalaking nagbabantay. Ito po ang nag-iisang bagay na akin. Hindi nila alam, ang simpleng kwintas na iyon ang dahilan kung bakit siya natagpuan. Ang pagbubunyag ng katotohanan. Bumukas ang pinto ng bodega. Pumasok si Alejandro, kasunod ang mga pulis. Victor, malamig niyang sabi, tapos na ito. Nanlaki ang mga mata ni Victor Monteverde. Tito, ginagawa ko lang ito para sa pamilya. Tumawa si Alejandro, mapait. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng pamilya. Inaresto si Victor at ang kanyang mga kasabwat. Sa wakas, bumagsak ang planong itinayo sa kasakiman at inggit. Ang muling pagkikita. Maaya. Sa sandaling makita ni Lina ang bata, tumakbo siya at niyakap ito ng mahigpit. Nanay, akala ko po, hindi na kita makikita, umiiyak na sabi ni Maya. Hindi kita iiwan, sagot ni Lina. Kahit kailan. Tumulo ang luha ni Alejandro habang pinagmamasdan sila. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita niya ang tunay na kayamanan, hindi pera, kundi pagmamahal. Ang hatol. Ilang linggo ang lumipas. Sa korte, nahatulan si Victor at ang kanyang ina. Nawala sa kanila ang kapangyarihan, ang yaman, at ang pangalan na matagal nilang inabuso. Sa harap ng media, humarap si Alejandro. Hindi lahat ng ipinanganak sa kahirapan ay mahina, sabi niya. At hindi lahat ng mayaman ay may puso. Isang bagong simula. Hindi dinala ni Alejandro si Maya sa mansyon. Sa halip, pinili niyang lumapit sa mundo ng bata. Nag-aral si Maya. Naglaro. Tumawa. Natutong mangarap. Si Lina ay gumaling. Hindi na niya kailangang mamalimos. May dignidad na muli ang kanyang buhay. At si Alejandro, natutong magpatawad. Ang kwintas. Isang hapon, tinanong ni Maya ang kanyang lolo. Lolo, bakit po napakahalaga ng kwintas na ito? Ngumiti si Alejandro. Dahil iyan ang nagdala sa'yo pabalik sa pamilya mo, sagot niya. Pero tandaan mo, anak, hindi kwintas ang nagpapahalaga sa'yo, kundi ang puso mo. Mahigpit na hinawakan ni Maya ang kwintas. Opo, lolo. Ang huling tagpo. Sa paglubog ng araw, magkahawak kamay ang tatlo. Isang dating pulubi. Isang inang handang magsakripisyo. At isang bilyonaryong natutong magmahal. At sa liwanag ng dapit hapon, tuluyang nagtapos ang isang kwento ng sakit, pagkawala at muling pagkakabuo.